sila please and tuloy-tuloy tayo sa mensahe na mapakinggan natin, and I believe that this will always be a blessing to you. Remain standing. Is calling a speaker once again, Sir Maki. Narinig niyo yung sabi ni Sir Joe kanina? Okay na yun. Alright, amen. It's good to be back. Amen. Last day na, young people, make up your mind. Huwag niyo sasayangin ang inyong pagpunta dito. Gumising kayo ng maaga, masakit sa ulo, masakit sa katawan, lahat na sumasakit. Sige. Pero mga kapatid, kailangan po ninyo siyasatin ang sarili nyo kung bakit kayo pinapunta ng Panginoon sa conference na ito. Sabi ko nga po sa inyo, maaaring yung iba po sa inyo ay meron ng mga nakaschedule na lakad. Okay? Schedule na lakad. Sabi ko nga sa mga young men kahapon ng Team Focus, magpasalamat kayo na dinala kayo ng Panginoon dito. Kasi maaaring isa rin kayo sa mga nagpapalo-palo at palong-palo. Di ba? Sabi ko, di ba? Palo kayo, tapos ang puso ko ay nagdo. Oh. Di ba? Yun pa ang kanta nyo. Oh, di ba? Kaya mga kapatid, magpasalamat kayo sa Panginoon na kayo ay dinala dito. Amen. Tandaan nyo mga kapatid, pang-apat na to. Oh, hindi lang to 2 beses na yan. Pang-apat na to mga kapatid. Oh, run the race 1 and 2. Sino naka-attend? Run the race 1 and 2. And then, yun. Hindi, iba yung heat check. Heat check is for the Team Focus. Habang nagpipinitensya yung team preparation. Hindi, ano yun? Reach the next generation. Yun. Tama, di ba? Yun eh. Yun, yeah. Yun, pangatlo. And then ito na yung pang-apat. Alright? So kaya make up your mind kasi kung ngayong pang-apat na youth revival ay nandito na kayo, maybe you are missing some points. Kaya hindi nyo makita ang panawagan ng Diyos sa buhay po ninyo. Amen. Kaya dinala kayo dito again. Dinala kayo dito ng Panginoon para magkaroon kayo ng tinatawag nating personal experience. Maaring grupo kayong pumunta dito, pero hindi kayo dinala ng Panginoon dito para parehas kayong ng maririnig or parehas kayo ng maririnig, pero dapat yung pagtanggap ninyo is always personal. Okay? It is always personal. Kasi pag hindi ganyan ang naging pagtanggap ninyo, matatapos ang conference na ito ng parang nung 3 conference na tinapos ninyo. Napakaganda ng mensahe ng ating mahal na pastor. Huwag nyo nang palampasin ang time and chance. Kung na-miss nyo yung time and chance ninyo kahapon, don't miss it today. Alright? So, are you ready? Amen! Once again, pag-uusapan natin ang isang posisyon ninyo bilang isang kabataan na kung saan pinipilit na tinatanggal ng mundo na ito at yan ang posisyon nyo bilang isang anak. Alam nyo ba mga kapatid, katulad ng pinag-aralan po natin kahapon, yesterday we have talked about one of the impacts of the ministry in your life, in the family, and that is honoring them biblically. Diba? Kasi alam nyo, ito po yan eh. Hindi pwede, katulad ng sinabi ko kahapon, na yung parental relation ninyo ay very poor. And yet, yung pakikisama ninyo sa loob ng simbahan ay maayos. That is very impossible. Some of you, young people, hindi naman na ito bago sa inyo. Mas close nyo pa ang kaibigan ninyo kaysa sa magulang ninyo. Pag nagalit kayo sa kaibigan ninyo, saan kayo pumupunta? Wala, di ba? Pero pag nagalit kayo sa magulang ninyo, pumupunta kayo sa kaibigan nyo. Di ba? Mag-overnight kayo doon sa bahay ng kaibigan ninyo. Mag-overnight kayo. Isipin nyo kung saan kayo lumalayo, kapatid. Saan kayo lumalayo? At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi ngayon po kayong merong mga ministry dito po sa ating simbahan. Okay? Pinopromote dito ang good spirit and right attitude. Now, if you are truly have a good spirit and right attitude dito sa inyong ministry, dapat magmamanifest yan sa loob ng bahay ninyo.
sa loob ng pamilya ninyo. Sabi ko nga po sa inyo kahapon, iilan na lang ang mga kabataan na talagang active sa ministry, merong maayos na pag-uugali sa ministry, pero pag uwi ng bahay, iba na ang kanilang ugali. Sabi ko nga po sa young men kahapon, kahit, di ba, sinabi ko rin po yan dito, kahit gaano pa karami ang ministry mo, kung hindi ka maayos sa loob ng tahanan nyo, baliwala yun. Ibig sabihin po nung kapatid, yung ministry mo ay ginagawa mong panakipbutas sa iyong totoong pag-uugali. Kaya nga sabi ko sa mga lalaki kahapon, isa sa mga ginagawa ng ministry, binibuild up ang personality. At yan po ang pinakamaganda sa lahat. Dahil ministry ay nagbi-build up ng personality, i-build up niya lahat ng aspeto sa buhay mo. At hindi pwedeng mapag-iwanan dyan ang posisyon mo bilang isang anak. Kasi merong impact ang ministry sa buhay po natin. Kaya nga, this morning, pag-uusapan naman po natin ang isa pang impact ng ministry sa buhay ninyo when it comes to family. And just like what I've said yesterday, ministry is a kind of work that is designed to impact your life. Pag walang nangyari sa buhay mo at ikaw ay nasa ministry, i-check mo, baka hindi ministry talaga ang pinasok mo. Kasi ministry is the work that comes from God. Hindi hahayaan ng Diyos na magkaroon ka ng ministry habang naglilingkod ka sa Kanya, hindi hahayaan ng Diyos na walang mangyayari sa'yo. Di ba, once you do something, kumain ka ng marami, may mangyayari sa katawan mo, di ba? Oh. Di ba, hindi ka kumain, may mangyayari din sa katawan mo, di ba? Oh. Di ba, pag nag-gym ka, pag nagbuhat ka, in 3 months, makakakita ka ng resulta. Di ba? Sa loob ng 3 months, makikita mo, lalaki na yung bicep mo, pre. Magiging broad na yung shoulders mo. Lalaki na yung chest mo. Di ba? Magkakaroon ka na ng obliques. Di ba? Kaya nga, panay harap mo na sa salamin eh. Di ba? Pero pag walang nagbago dyan, there's something wrong. Ngayon po, sa ating pinag-uusapan, miyembro tayo lahat ng pamilya. May tatay at nanay tayo. Sa loob ng tahanan, hindi mo pwedeng iba ang pinapakita mo sa loob ng simbahan at iba rin sa loob ng tahanan. Kasi sa loob ng simbahan, tuturuan ka paano ka maging maayos sa loob ng tahanan. At kapag meron kang ministry, yun yung workout mo. Para ngayon magkaroon ka ng bagong pag-uugali, mapalitan yung lumang pag-uugali, para magkaroon ka ng maayos sa loob ng tahanan. Pag walang nangyari doon, there's something wrong. Ibig sabihin, hindi lumalabas ang impact ng ministry sa buhay mo. Hindi lumalabas yung resulta. Kahapon, pinag-usapan po natin how to honor them biblically. That is why dito po sa ating pag-uusapan ngayong umaga na ito, makikita natin that another impact ng ministry sa buhay ninyo bilang isang kabataan, that ministry will also teach you to submit biblically. Submission. Alright? Hebrews chapter number 13 in verse number 17. A very familiar passage. Hebrews chapter number 13 in verse number 17. And sabi po ng Bible, obey them that have the rule over you. And what's the next word? Submit. Submit. Parang yung iba sa inyo, hirap banggitin yung yourself pa. Kasi ikaw yung tinutukoy eh. Hindi mo pwede sabihin sa katabi mo, submit. Oh, submit daw. Hindi. Hindi rin ourselves. Hindi generally. Napaka-personal. Submit yourselves, for they watch for your souls, and they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa talata po namin nabasa. Gamitin niyo po ako, Panginoon. Thou knowest my heart, O God. At salamat po na pinapakita niyo po sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng ministry at ano po ang maidudulot talaga ng ministry na ito sa buhay po namin. Kayo po ang patuloy po na manguna. Gamitin niyo po, O Holy Spirit, this flow through me and make me a blessing to these listeners, O God. Please forgive us from all of our sins and make us worthy to receive your word this morning. All these things, Father, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated. Once again, huwag niyong isipin na pag ang topic
ay ganitong klaseng topic. It's all about obedience. It's all about submission. Huwag nyo kaagad isipin na pambata. Kasi ito'y hindi pambata. Ito'y pang-anak. At katulad nga po na sinabi ko po sa inyo kanina, dito madalas nagkakaroon ng problema ang maraming kabataan. Whether you are in the team focus or you are in the team preparation, dito madalas, even adults, mga kapatid, nagkakaproblema. Submission is a general word. Di ba? Kapag hindi mo na-practice ang iyong ang submission sa buhay mo, malaki ang magiging epekto niyan sa iyo eh. Kahit saang aspeto ng buhay. Even in sports. Lalo na sa, anong tawag dito, sa larangan ng mixed martial arts. Sa larangan ng combat sports, pag hindi mo natutunan mag-submit, mamamatay ka. You're choking to death na, pero ayaw mo pa rin mag-submit. Sukul ka na, bugbog ka na, ayaw mo pa rin mag-submit. Delikado ang buhay mo. You see how important submission is sa buhay po natin? Kasi kapag hindi ka natutong mag-submit, in implication, general implication ng submission, delikado ka. Kahit saan, sabi ko nga po sa inyo, kahit saang aspeto ng buhay po natin inilagay. Kaya nga kung bakit maraming kabataan ang sira ang buhay ngayon, kasi hindi marunong mag-submit saan? Sa pinakasimula. Saan yun? Sa tahanan. Everything starts at home. That is the smallest institution na ibinild ng Panginoon. It's the home. Saan lumalabas, saan manggagaling ang isang matapat na maglilingkod para sa Kanya? In the home. Saan manggagaling ang magiging faithful na young people that will serve Him with all His might? Sa isang pamilya. Pero kapag sa loob ng pamilya pa lang, sablay ka na, huwag mong asahan na magiging maayos ka sa ministry mo. That is why a lot of young people nowadays are having a hard time submitting themselves to the principles of the church, to the standards of the church, because from the very beginning, they have a hard time submitting themselves to their parents. Makinig po tayo ng maigi sapagkat napakaganda ng talata po na ito. Alam niyo po ilang beses na po natin napakinggan ito. Kagabi hindi pala kagabi, kaninang madaling araw. Kanina mga kapatid, habang pinag-aaralan ko po ito, kung bakit yung pinaka-essence ng verse number 17, mamaya makikita nyo, kung bakit ganun na lang sinabi sa atin, submit yourself. Submit yourself. Kaya nga mga kapatid, kung bakit sabi ko nga po sa inyo, kung bakit maraming sumasala sa prinsipyo ng Diyos at ng simbahan, sapagkat doon pa lang sa pinakamaliit na institusyon, hirap na tayong mag-submit. Hirap nang mag-submit. Alam niyo po kung bakit, ano ang nasa thinking ng mga kabataan when it comes to submission? Parang wala na akong kalayaan. Yan agad ang nasa utak ng mga maraming kabataan ngayon. Pag sinabing kailangan mo mag-submit sa magulang mo, kailangan mo mag-submit sa standard ng simbahan, where is my freedom? I have rights, you know. Diba? Ganyan kaagad. Ang hinahanap agad ng kabataan, nasaan yung karapatan ko? Ayan na yung karapatan mo. Anong sabi ng Bible? Ang karapatan mo ano? Obey them that have the rule over you and submit. That is your right. Naghahanap ka ng karapatan mo? Yan ang karapatan mo. Karapatan mo rin na i-practice yan. Labas sa salita ng Diyos, bilang isang anak, I don't care kung gaano kalaki ang sweldo mo, gaano karami ang kinikita mo, gaano ka kasikat sa mundo na ito. I don't care. Ang karapatan mo bilang isang anak ay sumunod, rumispeto at magpasakop. Tapos ang usapan. Yan lang ang karapatan mo. Kaya maraming kabataan na napapahamak, ang dami nyo kasing gustong maging karapatan. Karapatan ng ganito, karapatan ng ganyan, karapatan ng ganyan. Puro kayo karapatan. Kaya galit na galit sa inyo si Atty. Gadon.
Lahat ng karapatan, pinaglaban nyo na. Pero wala pa rin nangyari sa buhay ninyo. Pero nung napunta kayo sa ministry, nagkaroon kayo ng ministry, nalaman ninyo ang totoong karapatan ninyo bilang isang anak. Tingnan nyo kung ano itsura nyo ngayon. Nung pinaglalaban nyo yung karapatan nyo before, nasan kayo? Saan kayo sumisigaw? Sa kalsada. Nung nalaman ninyo kung anong totoong karapatan ninyo, saan kayo sumisigaw? Sa simbahan. Ang layo ng pagkakaiba, di ba? Ang layo, di ba? Nung pinaglalaban nyo yung karapatan nyo, ipinaglalaban nyo yung karapatan nyo, may bit-bit pa kayo ng placard na yan. Dagdagan ng sauce yung spaghetti. Nung pinaglalaban nyo yung sarili nyong karapatan, anong kasuotan ninyo? Anong itsura ninyo? Pero nung nalaman ninyo yung tunay nyong karapatan, anong itsura ninyo ngayon? Diba? Ang layo ng pagkakaiba. Kaya marami pong kabataan ngayon ang sira ang buhay. Team Prep, hindi mo madadala sa pera ang karapatan. Ang bira mga kapatid, ito lang po, hindi naman po sa to praise Him or kung sino man itataas natin dito. Alam niyo po, isa talaga sa pinaka natutuwa po ko dito, kay Sir Emilio. Pilit, sagad na yon mga kapatid. Hindi, alam niyo po natutuwa ko, Sir, kidding, walang halong biro. Walang halong biro. Alam niyo po kung bakit? Kung sa tutusin, may pinag-aralan siya. May course siya, of course. Hindi, may course po siya. May pinagtapusan po yan. Pero alam niyo po kung saan ako natutuwa? May karapatan siya na mas kumita ng malaki regarding his course. Meron siyang karapatan na sa ganitong bagay. Pero alam niyo po kung anong maganda? Alam niyo yung totoong karapatan niya. Kaya ngayon, anong trabaho niya? Pwede siya magtrabaho ng iba eh. Pero anong trabaho niya po ngayon? Yung trabaho ng tatay niya. At higit sa lahat, mas pinagpapala pa siya. Tama ba ako, sir? Diba? Ganun lang kasimple, young people. Alamin mo yung karapatan mo bago ka maghanap ng karapatan mo. Naintindihan niyo po yun? Alamin mo muna kung ano ang karapatan mo bago ka maghanap ng karapatan mo. Kasi hanap ka ng karapatan mo, yung karapatan mo nakasulat na dito. Maliwanag. All you have to do is just to submit yourself. Kaya nga sa mga merong ministry na kabataan ngayon, magpasalamat kayo sa Diyos dahil hindi hinahayaan ng Diyos na kayo ay maglingkod sa Kanya in vain. That is the very purpose kung bakit po natin pinag-uusapan ang relasyon na ano ang kinalaman ng impact ng ministry sa inyong pamilya. Kasi kung hanggang kanta lang po tayo dito sa choir, hanggang turo lang tayo sa Sunday school, hanggang usher lang tayo, hanggang security lang tayo, at pagdating natin sa loob ng tahanan natin, sablay tayo, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay punong-puno ng kasinungalingan. Kasi kahit kailan mga kapatid, hindi magiging hadlang ang ministry sa lahat ng bagay, kundi ang ministry ay makakatulong sa lahat ng bagay. Hindi pwede na maayos ka dito sa loob. Kahapon ko pa po ito sinasabi. Kaya sa mga merong ministry, you better wake up. Sa inyong mga bata, maaari yung pagkanta ninyo sa junior church at yung pagiging usher nyo sa loob ng junior church, maaring akala nyo kasi nasa church na ako lumaki, kaya doon na dapat talaga ako pupunta. No! It is designed to impact your life. Para pag napunta ka na, sabi nga ng team preparation kanina, magiging team prep din kayo. Diba? Para pag pumunta na kayo sa ganung klaseng stage, hanggat sa ganung klaseng stage, maaalala mo na kung bakit na meron kang paayos na pag-uugali sa loob ng tahanan, it's because of your ministry. Kaya nga by the grace of God, salamat sa Panginoon, maraming team prep
sa maraming team prep, when it comes to money, oo, malaki ang sweldo nila. Oo, may stable job sila. Oo, mas kaya nilang buhayin ngayon ang pamilya nila. Pero by the grace of God, makikita mo pa rin yung submission. Ilan sa mga team prep ngayon ang naghihingi pa ng counsel sa magulang nila regarding their problem? Ilan din sa mga team prep ngayon ang wala nang pakialam sa counsel ng magulang kasi all you think, kayang dali ng pera ninyo. Kayang dali ng trabaho ninyo. Sa team focus, kayang dali ng kaibigan ninyo. Diba? Bakit may ganon? Kapatid, it's because nagkulang tayo sa isang bagay, and that is submission. Na pag ikaw ay nasa ministry, iyan ang pinakamalaking pinupromote ng ministry. Malaking ugali na pinupromote ng ministry na dapat ma-develop sa puso ng bawat isa. Submission. Kasi kapag wala kang submission, mahirap sa iyong ministry, I'm telling you. Because ministry is the work of God. Hindi mo trabaho yan. Ginagamit ka lang ng Diyos. Kaya kung papasok ka sa ministry at sasabihin mong gusto mong masunod kung ano yung gusto mo at hindi ka marunong magsabit, mahihirapan ka sa ministry. Kasi sa ministry, dapat masunod kung ano ang gusto ng Diyos, hindi kung ano ang gusto natin. Kaya nga sa ministry, ipinapakita na isa sa mga ayaw natin is mag-submit sa magulang. Okay, I'm speaking sa mga meron pong ministry ngayon. Para sa may mga ministry po ngayon, sabi ko nga sa inyo, magpasalamat kayo sa Diyos kasi yan ang pinupromote ng ministry, ang mag-submit sa authority na nasa loob ng tahanan ninyo. Alam niyo po, kay sarap eh. Kay sarap tingnan kapag kasama mo sa ministry ang magulang mo. Ang sarap niyan tingnan. Usher ka, usher din ang tatay mo. Security ka, security rin ang tatay mo. Choir member ka, choir member din ang tatay mo. Ang sarap. Ang sarap tingnan kapag parehas kayo nasa ministry. Pero sa loob ng simbahan, okay yung tingnan. Pero kamusta kaya ang submission mo sa loob ng tahanan? Napakagandang isipin po yan, kapatid, sapagkat gusto ng Diyos na anuman ang ginagawa po natin para sa Kanya ay hindi mapasawalang kwenta. Kaya nga, hindi pwede na magkaiba ang testimony mo sa loob ng simbahan at sa loob ng tahanan. It should be equal. Bakit? Yung manifestation ng pag-uugali mo, ng testimony mo sa loob ng tahanan, manifestation niya ng maayos sa pag-uugali mo sa loob ng simbahan. Pagpalitin natin, parehas lang ang resulta. Mas mai-enjoy mo ang ministry mo kapag sa loob ng tahanan, maayos ka. Bakit po? Kasi alam mo sa loob sa sarili mo na malugod mong tinatanggap ang salita ng Diyos. Kasi yan ang ayaw po mangyari ng Diyos. Ayaw mangyari ng Diyos na yung pagiging choir member mo, pagiging musician mo, pagiging Sunday school teacher mo, pagiging multimedia ministry mo, pagiging audio man mo, pagiging security at pagiging usher mo. Ayaw ng Diyos na lahat ng avenue ng ministry mo ay mapasawalang kwenta. Dito akala mo okay ka. You think you're good. Pero sa loob ng bahay, bagsak ka. Nakakalungkot isipin na dito nakakangiti ka, pero sa loob ng tahanan, hindi ka makangiti. Alam niyo po mga kapatid, lalabas. Ang paglalabas, kasi kapag hindi po natin nabantayan ang pagantong klaseng pag-uugali, lalabas na ang paglilingkod po natin sa Panginoon ay magiging punong-puno ng kahipokrituhan. Magaling kang sumunod dito. Pero the first authority na inilagay sa iyo ng Diyos sa buhay mo, hindi mo kayang sundin. Alam nyo ba na yung pagsunod ninyo sa bawat group leader po ninyo, yung masaya ninyong pagsunod sa bawat group leaders ninyo, yan ay pagpapahayag na masunurin kayong anak. Oh yeah, maring sabihin nyo sa edad ninyo, it's not corny. Hindi yan. Lupon, grabe naman. Parang, pag pinakinggan kasi, sumunod ka sa children, obey your parents. Parang, pambata naman masyado. Kaya nga hanggang ngayon, pambata pa rin isip mo eh. Submit, sumunod.
Paano ako susunod dyan? Kung hindi dahil sa trabaho ko, wala kaming kinakain ngayon. Kung hindi sa magulang mo, wala kang trabaho ngayon. Kaya nga kailangan mo matuto ng submission. Because the first authority na inilagay sa inyo ng Diyos is your parents. And if we are going to accept the truth, wala tayo dito ngayon kung wala ang ating mga magulang. Wala ka sa revival na ito kung hindi dahil sa iyong magulang. Wala ka, hindi ka makakatayo, hindi ka matutuwa, wala kang makukuhang application dito sa revival na ito kung hindi ka nag-submit sa magulang mo na anong sabi, anak, mag-leave ka muna sa trabaho mo. Kukunin mo na sana yung overtime kasi kukunin mo na sana yung date na to eh. Kasi alam mo, magbabounce up yung pay eh, pag pumasok ka ng ganito eh. Kasi maraming gustong magbakasyon. Pero ang nasa isip mo, sige, maraming gustong magbakasyon. Pupunta ako ang papasok dyan, kukunin ko yung slot nila. Bakit? Siyempre, yung kita nun, iba. Tama ba ako, team prep? Double pay, that's the word, double pay. Double pay yun, isipin nyo. Pero ano sabi ng magulang nyo? Worth it ba yan na ipagpalit mo sa matututunan mo? You're here today. Team focus! Kulang na lang, hampasin ka na, ayaw mo pang bumangon. Sabi nga ni Sir Joe kanina, may rides kami. Sa kapihingahan. Iba sa inyo, wala dito. Broom, broom. Skirt, skirt. Zoom, zoom. Yun, disgrasya. Banking pa. Kakabanking mo, subsub ka na. Sugatan ka na. Kakabanking mo. Bakit? Bakit ka nagbabanking? May iniiwasan kang revival eh. Youth Revival Thursday. Friday. Saturday. Sinabayan mo yung Kristo ng mundo na patay. See that? Sabi ko nga po sa inyo sa pasimula, if you didn't learn how to submit yourself, delikado ang buhay. Delikado ang buhay. Kaya magpasalamat po kayo sa mga merong ministries dito, you take it seriously. Kasi isa sa mga impact niyan sa buhay ninyo ay yung submission sa authority na ibinigay sa pinaka-authority, sa unang authority ng buhay ninyo na ibinigay ng Diyos. That is your parents. Sabi ko nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon eh. Kapag nakakakita ako, tingnan nyo, makinig kayo, team focus. Listen up. Sa inyo, baduy, ang sumama pa, ang makitang akbay ang magulang. Ako nagpapasalamat ako pag nakakita ako ng team prep na very sweet sa magulang eh. Oh yeah. Sa inyo, lalo na ayaw nyo na nga magpahatid sa school eh. Kaya nga nagpapabili kayo ng motor eh. Ano yung motor? Honda Chicks. Ay, click pala, click. Hindi pala Honda Chicks. Kala ko Honda Chicks eh. Kaya nga pambira, kuha na ako lisensya. Kulang na lang, iparekto mo na yung lisensya mo eh. Baduy na sa'yo kasama ang magulang mo eh. Pag nadisgrasya ka naman, sino tatawagan mo? Tapos pag napahamak na ang buhay mo, anong sasabihin mo? Sana noon palang nag-submit na. Huli na, Brad. Natumba ka na sa Marilake. Huli na. Hindi ka na nag-submit eh. Kung sa una pa lang, nag-submit ka na, maayos ka sana ngayon. Kaya nga yan ang impact ng ministry. Kaya sa lahat ng merong mga ministry, minsan excited kayo matapos yung service eh. Tuwan-tuwa nga kayo pag si Sir Joe yung preacher pag Sunday eh. 11 pa lang tapos na eh. Di ba? Bakit? Kasi pambira, kanya-kanyang puglasan. Boom! Wala na palang kickstart ngayon. Ganun na lahat. Di ba? Talagang pambira, excited kayo.
iiwan nyo kaagad yung ministry nyo kahit di pa nakaligpit yung camera eh. Di ba? Lalapit na naman sa akin, Sir Tony. Pambiro, mga bata natin, di na naman niligpit to. Naka-on pa yung mga speaker. Yung mic, may mic pa doon. Iiwan yung mga ministry, alang-alang lang sa kanilang gustong mangyari. Hindi yan ang tinuturo ng ministry. Pag yan ang resultang lumabas sa pag-i-involve mo sa ministry, baka hindi ministry ang pinasukan mo. Tingnan niyo po, submission pinag-uusapan natin eh. Some of you young people, you're just informing your parents. You are not even asking permission to them anymore. Ano pong sinabi kong information? Nandudun ka na. Sabi mo pa nga, ay, ma, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Pa, nakalimutan ko po palang sabihin sa inyo. Na-disgrasya na po ako. That's information. Yung iba sa inyo, hindi na makapagpaalam. Saan kayo nagkulang? Submission. Alam niyo po kung bakit? Tingnan niyo po, what is the word submission? Submission is, it means to accept the authority. That's the word submit means. To accept the authority. Kapag sinabi mong nagsasubmit ka, tinatanggap mo ang authority ng sino mang inilagay sa'yo ng Diyos dyan. Sa loob ng tahanan nyo, nais kong sabihin sa inyo, ate, kuya, anak lang po tayo. Hindi ikaw ang authority. Ang authority, yung magulang mo. Kahit anong ministry mo dito sa church, kahit mas maganda ang boses mo sa magulang mo, kahit mas gets mo ang mga, lalo na dito sa atin, alam naman natin na tayo ay nasa digital age na, kahit mas magaling kang kumalikot ng mga gadgets, kahit ikaw ang nagsiset up ng live cellphone para sa tatay mo at nanay mo, anumang ministry mo, tandaan mo, ikaw, anak ka pa din. Hindi ka pa rin ang authority. Hindi ikaw ang inilagay ng Diyos to rule the house. It's your father. It's your mother. All you have to do is just to submit and to accept their authority in your life. Now let's go to the verse. According to the text that we have just read, dito po makikita natin that God calls us to obey and submit to the authority He had assigned for us. Bakit po? Because they have been called. Listen up. Kung bakit mahalaga ang submission. Kung bakit isa ito sa gustong ipalabas ng ministry sa personalidad mo. Kung bakit submission. Bakit mahalaga ito? Sapagkat those our parents who has the authority over us, they have been called and entrusted with the responsibility of watching over our souls. Kaya nga kapag hindi mo tinanggap ang kanilang authority, which is the very essence of the word submission, sino ang magbabantay sa'yo? Sino ang magpuprotekta sa'yo? Yung kaibigan mo? Yung pera mo? Yung trabaho mo? No! Sino ang binigyan ng Diyos ng responsibility? Magulang mo. Kaya nga anuman ang ministry mo dito, dapat ang lalabas dyan sa ministry mo, ang magiging impact niyan sa buhay mo, marunong kang tanggapin ang authority nila sa buhay mo sapagkat sila ang binigyan ng responsibilidad na bantayan ka. You see how important submission is? Young people, team prep, team focus. That's why young people, kailangan ninyong ibigay
at ipakita ang pinakamataas na respeto at submission because they are concerned for your growth habang naglilingkod ka sa Panginoon. Kaya nga familiar ba kayo sa sinasabi ng mga magulang ninyo na habang kayo ay nasa ministry, ano minsan ang sinasabi kapag kayo ay sumasala? Kapag nagkakaroon kayo ng kasalanan, ano ang sinasabi ng magulang nyo sa inyo? Di ba choir ka? Di ba meron kang ministry sa simbahan? Bakit ganyan ang pag-uugali mo? Huwag nyo kaagad i-take yun na para kayong pinapagalitan. Alam niyo po kung bakit? Responsibilidad ng magulang nyo yun kasi ayaw din nila, gaya ng Diyos, ayaw nila na kayo ay maglilingkod dyan ng parang nagpapakitang tao lang kayo. Kasi hindi pwede na maayos ako sa harap ni Brother Jay, pero sa tatay ko hindi ako maayos. Mukhang tatay. Sa lolo, hindi na. Di ba? Hindi pwede na ganun eh. Ayaw ng magulang mo, natatayo ka dito sa choir, at makakarinig siya ng mga ilang taong nagsasalita sa paligid na magsasabing, may ministry pero akala mo matino. Listen up! Kung nasasaktan kayo na may nagsasabi sa inyo ng ganyan, isipin nyo kung ano nararamdaman ng magulang ninyo. Kung nasasaktan kayo at masakit sa inyo yan, hindi hamak na mas masakit sa magulang nyo yan. Alam nyo po kung bakit? Kung bakit ganyan ka-concern ng magulang, kung bakit ganyan sinasabi sa atin ng Bible, na mag-submit ka sa loob ng tahanan. Ipakita mo ang impact ng ministry sa loob ng tahanan. Alam nyo kung bakit? Kasi nandoon yung authority na inilagay ng Diyos para bantayan kayo. Kaya nga magpasalamat kayo sa Panginoon na bago kayo umalis ng bahay, kung kasama ninyo pa ang magulang ninyo, nananalangin kayo bago kayo pumunta dito. Alam nyo kung bakit? Kasi ayaw ng magulang ninyo, natatayo kayo sa ministry ninyo. But the truth of the matter is, hindi kayo maayos sa loob ng tahanan. Ayaw ng magulang nyo na mangyari yan. Kaya nga, doon pa lang sa very beginning, sa pinakamaliit na institusyon na ginawa ng Diyos, tinuturuan kang na magpasakop. Kasi kapag hindi ka nagpasakop doon, kakanta ka sa choir, magtuturo ka sa good news class. Ano ang kanta? Do right. Pero sa bahay nyo, anong kanta mo? Do wrong. Ano tinuturo mo? Obedience is the very best way. Sa loob ng tahanan, hindi ka mapasunod. Uuwi ka. Iaasa mo na lahat sa magulang mo. Bakit? Pagod ka, kaka-overtime. Team focus. Hindi ka mautusan. Bakit? Pagod ka. Hindi. Yung katawan, hindi. Anong pagod sa'yo? Mata. Kung ano pinapanood mo. Iwasan mo yan, masama yan. Di ba? Pagod ka eh. Pagod yung mata mo. Yung mga nagstay dito, di ba, kinuha na ng cellphone? Hindi lahat. Yung mga babae. Mga babae, wala kayong cellphone kagabi. Ang sarap ng gising nyo kanina, di ba? Di ba? Bakit? Hindi pagod yung mata nyo eh. Kaya nga nung sabi, gising na, nag-Chinese get up ka pa eh. Bakit? Ang sarap sa pakiramdam makapagpahinga ng maayos. Di ba? Kayo hindi na. Bakit? Hindi na. Wala na. Taob na ang submission sa loob ng tahanan. Bakit? Hindi na ilalabas ng mga kabataang merong ministry sa loob ng simbahan. So, ang gandang pakinggan eh. Bro, anong ministry mo? Ilan ang ministry mo? Pastor na lang kulang, Brad. Ano bang ministry mo? Yung area leader ko? Noon yun. Ginawa ko na siyang assistant ngayon. Sabi ni Ranedel sa akin eh. Di ba? Nakikita mo yung head usher na yon? Head na lang yan ngayon. Ako na ang usher. Di ba? Ganun na minsan. Pero ang pinakamaganda na mag-manifest kapag meron kang ministry, yung maayos ka sa loob ng tahanan. Mas magiging proud ang magulang mo sa'yo na nasa ministry ka bilang anak kasi alam ng magulang mo na maayos ka sa loob ng simbahan, maayos ka rin sa loob ng tahanan. Eto yan, young people. Kapag natuto kang mag-submit,
Sa loob pa lang ng tahanan sa magulang mo, sa authority, na pinakaunang authority na ibinigay sa iyo ng Diyos, mas madaling sumunod sa pastor. Mas madaling sumunod sa sinasabi ng pastor. Ayon sa salita ng Diyos. Mas madaling sumunod sa area leader mo. Mas madaling sumunod sa group leaders ninyo. At hindi lang basta mas madali. Alam niyo kung ano mas maganda? Mas masaya. Mas masaya. Kasi mas magiging masaya kayo kung alam ninyong kaya nyong mag-submit sa lahat ng bagay. Bakit? Saan ka unang nag-submit? Sa loob ng tahanan. Kaya nga dapat yan ang lumabas. Pag hindi yan ang lumabas, pag hindi yung klaseng impact na yan ang lumabas, at kayo ay merong ministry, you better check yourself. At kung hindi mo kayang palabasin ang impact na yan ng ministry sa buhay mo, gaya ng sinabi ko sa mga team focus na lalaki, team prep, umupo ka na lang muna. Umupo ka na lang muna. Yung ministry, nandiyan lang yan. Walang dead end ang ministry. Pero hindi hahayaan, hindi mo dapat hayaan na ibang pag-uugali mo kapag nasa ministry ka. Kaya nga kung hindi, ito pong sinasabi, itong pinag-uusapan natin all about biblical submission, kung hindi mo to kayang palabasin sa buhay mo at ikaw ay naglilingkod sa Diyos, you better sit down and listen first to the Word of God. Kaysa naman na tumayo ka dito, na miyembro ka, imbis na team purposeful ka, team Pharisees ka. Kilala niyo po ba yun? Pharisees? Di ba? Kilala niyo Pharisees? Oh, Pariseo. Oh, alam ko. Sino yung dalawang klase ng tao na sinabihan na hipokrito sa Bible? The Sadducees and the Pharisees. Check nyo nga kung anong team kayo ngayon. Check nyo kung anong team nyo ngayon. Kayong mga merong ministry sa church, anong team nyo? Team Fearless? Team Patient? Team Steadfast? Team Trusted Timothy? Team Mighty Isaacar? Team Honest Hannah? Yun lang matanda ko, sila lang maingay kanina eh. Diba? Anong team nyo ngayon? Kayong mga merong ministry na kabilang sa mga grupo and so on and so forth. Sa lahat ng team ngayon ng kabataan, anong team nyo ngayon? Baka may ministry nga kayo pero team Sadducees kayo. Iba ang ugali nyo kapag nandito kayo sa church, iba ang ugali nyo kapag nasa tahanan kayo. Magaling kayo mag-submit sa area leader niyo, magaling kayo mag-submit sa group leader niyo. But, how's your parental relationship? Again, tandaan niyo po, napaka-importante na bigyan pansin po natin ito sapagkat sila ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Young people, listen. You should realize that God gave you a kind of parents that will watch for your souls. Sila yung willing. Alam niyo po kung bakit na meron silang ganong klaseng pag-uugali? Yung, sabi nga natin sa kolokal na pananalita, sa mga batang 90s, taya pati pamato. Bakit ganon sila mag-isip? Kasi nasa kanila ang responsibilidad eh. Sa kanila ibinigay ng Panginoon, okay, ibinigay sa iyo si Lance kahit ayaw. Kahit ayaw mo. Ibinigay sa iyo. Obligasyon ng magulang niya yun. Ibibigay lahat, kaya nga dito ako pinadala ng tatay mo eh. Ay nako. Di ba? Kaya nga nandito ka ngayon. Bakit? Alam ng magulang natin kung ano ang the best para sa atin. And yet, ayaw niyong magpasakop. Ayaw niyong tanggapin ang authority nila sa buhay ninyo. Kumita lang kayo ng plus sa buwan. May ganong buwan lang kayo, kumuha na kayo ng apartment. Kumuha na kayo ng condo. Condolence. Tumira na kayo sa village. Sa gilid ng village. Di ba? Grabe, minsan, pag lalo na ang isang kabataan, talagang, minsan, idolo talaga si Senator Manny. Talagang lalo na pag naramdaman niya naggaling talaga siya sa pinakailalim ng lupa, impyerno yun ah.
Naranasan niya yung mga naranasan niya, kaya pag kumita sa buhay ay pambihira talagang wala na, kalimutan na lahat. Pero magpasalamat kayo kasi kung ganung may mentality kayong ganun, magpasalamat kayo na meron kayong ministry. Bakit? Kasi yung ministry nyo ang magtatanggal sa ganung klaseng mentalidad ninyo at sasabihin sa inyo, kahit ano pang marating mo sa buhay mo, you should learn how to submit. Kahit ano pa yan. Kahit sabihin mong malaki pa, kahit sabihin mong ikaw ay nagdo-double pay, triple pay, kahit ano pa yan, sige na, sabihin na natin ikaw na ang pinakamagaling na networker. Ikaw na may gintong relo. Nakasinlaki ng wall clock. Sabihin natin sa mga team focus, nandudong ka na sa pinakamataas sa pinag-aaralan mo. Sabihin na natin ganon. Pero it all boiled down sa isang bagay. Kahit ano pa yan. Kapag may ministry ka, ang dapat nalalabas sa pag-uugali mo, you know how to submit. Sabi ko nga po sa inyo, binigyan kayo ng Diyos ng mga magulang na sila ang magwa-watch over you. Anak, kaya huwag kayong magalit sa mga merong ministry. Listen up. Huwag kayong magagalit sa magulang ninyo kapag magulang na mismo ninyo ang nagpatigil sa inyo sa ministry kasi alam ng magulang ninyo na hindi kayo maayos sa loob ng tahanan. Alam niyo po ba kung bakit ganyan kami magsalita dito? May mga area leaders po dito. Nandiyan si Sir Noel, si Sir Rapi, si Sir Jao, dito po ako. Nandiyan si Sir Ranidel. Nandiyan si Sir Ponching, nandiyan si Sir Tony. Minsan may lumalapit sa aming mga magulang. Alam niyo kung anong pangalan? Hindi. Minsan may lumalapit po sa aming magulang. Sila mismo ang magsasabi sa amin, Sir, wag mo na munang pag-live-in sa area si ano. Okay lang na isama mo sa soul winning. Pero wag mo muna siyang bigyan ng ganito. Kasi may problema yan sa loob ng tahanan. Alam niyo, magpasalamat kayo na may ganun kayong magulang. Kasi kung wala kayong ganung klaseng magulang, lalabas na katawa-tawa kayo pag kumanta kayo sa choir. Lalabas na katawa-tawa kayo kapag gumagawa kayo ng anumang mga ministries nyo dito. Katawa-tawa kayo sa mga kaibigan ninyo na alam ang kalokohan ninyo. Katawa-tawa kayo sa mga kaibigan ninyo na pinupuntahan ninyo kapag ayaw nyong mag-submit sa magulang ninyo. Magiging katawa-tawa kayo. Kaya nga ano ang godly instinct na ibinigay ng Diyos sa magulang ninyo? Ayaw ng magulang ninyo na maging katawa-tawa kayo. Kaya ano sasabihin sa amin? Ano sasabihin kay pastor? Pastor, medyo mas matimbang sa kanya ang kanyang trabaho. Baka mas maganda siguro, pastor, kung uupo muna siya at mas makikinig muna siya. Magpasalamat kayo kung may ganyan kayong klaseng magulang. Because they have the responsibility to watch over your soul, over your life. Kasi sabi ko nga sa mga young men, kahapon, sikat na ngayon sa mga kabataan ang, I am a youth leader, of course I am. I am a musician, of course I am. I am an usher, of course I am. Late. I am a Sunday school teacher, of course I love kids. I teach them obedience. I teach them submission. Ikaw? Ikaw? Do you teach yourself how to submit? Alam niyo, team focus, team prep, madali lang po mag-perform. Madali lang mag-perform ng ganitong klaseng ministry. Pero kung walang nangyayari sa buhay mo regarding that performance of you in the ministry, walang kwenta ang ministry mo. Ang problema, hindi hahayaan ng Diyos na maging walang kwenta ang ministry natin. Kaya nga dinala ka dito sa revival na to. Para malaman mo that as you serve Him, dapat parehas ang testimony mo sa loob ng simbahan at sa loob ng tahanan. Ano po yun? Anong klaseng testimony yun? Matuto kang mag-submit sa authority. Learn to accept the authorities in your life. Sabi ko nga po sa inyo makikipagpatayan ang magulang natin para sa atin. Believe me, young people.
Makikipagpatayan yan. Buhay sa buhay, taya-taya yan. Huwag ka lang mapahamak. Kaya nga, tinan niyo po. Di ba, minsan nag-iimbita tayo. Minsan hesitant yung magulang na payagan. Pero pag sinabi mo na sa simbahan, nandoon yung kanilang, ay okay, sa simbahan to. Ay okay, papaatinin ko to. Tinan nyo, young people, ngayon lang ata nangyari na alam ng magulang nyo kung nasan kayo maghapon eh. Oh, di ba? Kahapon, lumampas kami ng oras doon sa sinabi, sa pinagpaalam sa magulang, hinahanap na yung anak. You see that? Kung paano kayo, pero nandoon pa rin yung pagiging kampante nila. Bakit? Alam na nasa simbahan kayo. Kaya nga, itong pinakamaganda dyan, kung alam ng magulang ninyo na meron din kayong ministry sa loob ng simbahan, dapat kampante din sila na maayos ka sa loob ng tahanan. Ang problema, pagkatapos mo kumanta sa choir, pag uwi mo, ano sabi ng magulang? Pakanta-kanta ka pa sa choir. Itong sinabi ko nga sa'yo, hindi mo sinunod. Tingnan niyo po, nandito po yan eh. Kung bakit mahalaga ang submission. Sabi po dito sa ating talatang binasa, submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with what? Joy, and not with what? Grief, for that is unprofitable for you. Ngayon, para magawa nila as the authority ng buhay ninyo sa loob ng tahanan, para magawa nila ang kanilang responsibilidad ng merong kasiyahan, submit yourself. Submit yourself. Yan ang pinakamaganda niyan. Kaya nga napakaganda na pagtapos mo mag-perform sa ministry, ang commendation sa iyo ng magulang mo, to God be the glory. Good job sa ginawa mo sa church. Bakit? Alam ng magulang na may maayos ka na pag-uugali sa loob ng tahanan. Kaya nga kailangan mong matuto at palabasin ang very impact of the ministry, which is submission. Young people, team focus, wala kayo sa ministry nyo para maglaro. Dito ako nakatingin kasi medyo na dito pa makikita yung laro eh. Sa inyo, hindi forma ang ministry. Team prep, hindi palipasan ng oras ang ministry. Ito yung schedule ng trabaho ko. Monday, Tuesday, may space. Sige, soul winning tayo. Ang problema, yung area leader mo yung may ginagawa. Sumbong ka ngayon kay pastor, sir, area leader ko, di ako sinasamahan. Hindi po palipasan ng oras ang ministry. May disenyo ang Diyos. And the design of the ministry is to impact your life. Kaya nga dapat matumba yung poste na tinayo ng mundo sa buhay mo. Matumba yung pader, mabasag yung pader. Pag lumapag ang salitang ministry, anuman ang mga pangit na pag-uugali, anuman ang mga pangit na pag-uugali, dapat basag lahat yan. Tumba lahat yan. Bakit? Ministry na ang pinag-uusapan eh. Kung simulat sa Paul, hindi ka na marunong mag-submit, ngayong bumagsak ang salitang ministry sa buhay mo, dapat mabasag na yung pag-uugali mo na yan. Dapat mabasag na yan, dapat matumba na yan. Kasi hanggat may posting nakatayo dyan, may stronghold pa yan. Nakikita niyo po kung bakit hindi bumabagsak yan? Kung bakit yung mga dyan sa extension natin, hindi bumabagsak. Kasi dahil sa mga poste na yan, subukan mo tanggalin yung mga poste na yan, bagsak yan. Ngayon, pagdating sa ministry, dapat ministry ang magtutumba sa pangit na ugali mo. Kaya nga kung hindi maayos ang pag-uugali mo sa loob ng tahanan, ngayong meron kang ministry, hayaan mo na ang ministry ang tumumba sa poste ng pangit na pag-uugali mo. Hayaan mo na ang ministry ang bumasag
Saan submitted attitude mo? Kasi pag nabasag ng ministry yan, lalabas ang pinaka-impact ng ministry sa buhay mo bilang isang miyembro ng pamilya, and that is honor and submission. Alam niyo po kung bakit nahihirapan na kayo sumunod? Pinag-usapan natin kahapon, kulang na kayo sa respeto. Pangalawa, kung bakit mahirap ang pagsunod, kulang na kayo sa pagtanggap at pagpapasakop. Sabi ko nga po sa inyo, kung merong mang pinakatatanggalin na posisyon ang mundo na ito sa buhay ninyo bilang isang kabataan, yung pagiging anak ninyo. Kasi alam ng dyablo na diyan kayo inilagay ng Diyos. Hindi aksidente na naging miyembro kayo ng pamilya na yan. At hindi rin aksidente na may ministry kayo. Kaya nga, yung ministry nyo na yan, gamitin ninyo yan para magkaroon kayo ng maayos na relasyon sa magulang ninyo. Kasi pag ginamit nyo ang ministry nyo, lalabas ang honor and submission, which is the impact of the ministry in the family. Para po sa mga walang ministry, naririnig nyo, maaring hindi nyo nauunawaan. Kaya nga pinapaunawa namin na yung ginagawa namin dito, sa lahat ng choir members tayo, junior church at dito sa auditorium tayo, lahat ng choir members. Ang choir members, sila yung kumakanta-kanta dito. Sila po yung tumatayo dito na magpiprepare ng puso't isipan ninyo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sila yun. Pero hindi po sila kumakanta dito para magpasikat. Kaya sa mga observers, maaring, idol ko yun. Galing kumanta niyo. Wow, wow, wow. Oh, watermelon pag kumanta niya. Drop your jaw and say, baba, baba, ba. Baba. Baba, 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 ba, hindi baba, baba, ba. Di ba? Pero hindi po, kaya sila nandiyan dyan sa ministry, hindi para magpasikat. Kung ito pong mga nakatayo na ito, pag uwi ng tahanan, ibang ugali nila, walang kwenta yung pagkanta nila dito. Thank you, choir members. Ushers tayo. Yeah. Ang galing ninyo magpasunod ng tao, pero di nyo mapasunod sarili nyo. Kung kaya ninyong magpasunod ng tao, dapat sa loob ng tahanan, kaya ninyong pasunurin ang sarili ninyo. Pasunurin ang sarili saan? Sa pag-submit sa magulang ninyo. Sa mga nandito na nakatira sa full-time, tatayin na natin si pastor. Kapatid ko. Joke lang. Na tayo magagawa, sagad na yan. Di ba? Grabe yung tawa ni ate sa'yo. Humagi kayo. Ganyan. Kung kaya ninyong pasunurin ang sarili ninyo, ang ibang tao, turuan nyo sumunod din kayo sa salita ng Diyos. Dapat sa loob ng pamilya, kayo ang pinakaunang masunurin. Junior church? Hartley? Sergio, masunurin naman daw sa'yo. Dapat kayong tatlo, ha? Sinumbong kayo ng magulang nyo sa akin eh. De, joke lang, kinabahan naman kayo masyado. Kayo dapat ang pinakamasunurin sa magkakapatid. Bakit? Kasi nagpapasunod kayo ng tao eh. Ganun lang po kasimple yan. Ushers, thank you. Security. Pupogi na mga security natin ah. Sir Hiner, Sir Giniel, Sir Emil. The Three Stooges. Oh, di ba? Security. Sa loob kaya ng tahanan, secured din ang buhay ninyo. Thank you, sir. Wala na akong masasabi sa inyo. Security kayo? Takot ako ah. Wala po na. Oh, di ba? Alam niyo ito maganda niyan. Security kayo sa loob ng simbahan. Secured din ang buhay dapat ninyo. Bakit?
Kasi marunong kayo mag-submit. Marunong kayo mag-submit sa authority na meron kayo. Si Sir Jiniel, napaka-stable ng sweldo niyan. Napaka-sureball niyan. Kahit gumanon lang yan. Wala. No problem. Yes. Kahit umupo lang yan. Walang gaya. Gusto niyo? Ice cream? Di ba? Napaka-stable. Si Sir Emilio, goods. Si Sir Riner, goods. Okay, okay. Security. Sabihin natin ganyan, nandiyan kayo. Pero ang pinakamaganda sa lahat, bago nyo i-secure ang buhay ng ibang tao at i-secure nyo siya. bago nyo i-secure ang buhay ng ibang tao, dapat secured muna buhay nyo. Sabi ko nga sa Asher kanina, lakas yung magpasunod pero hindi nyo mapasunod sarili nyo. Ang lakas yung mag-secure pero nasa merge pala kayo ng kapahamakan. Bakit? Lack of submission. Nakita nyo po, sa mga nag-o-observe, sa ministry, sa lahat, Sunday school teachers pala. Tayo po, Sunday school teachers. Sir Ruben, huwag ka na mahiya, ikaw lang lalaki. Yeah. Ay, dalawa pala. Si Brother Joel. Ikaw ba si Puge? Diyan, Sunday school teachers, nagtuturo kayo ng obedience, di ba? Nagtuturo kayo ng submission, di ba? Naway maturuan din po natin ang sarili natin. That whatever it is, pag nasa loob ng tahanan, wag lang tayong maging magaling na mag-point out ng isang batang damulag, ng isang bata at sasabihin natin, sumunod ka. Sumunod ka, mag-submit ka ha. Mag-submit tayo sa nanay natin at sa tatay natin. Pag uwi nyo rin po sa inyong tahanan, dapat marunong din kayo mag-submit. Thank you. Sa mga nag-o-observe at sa mga first time nyo pong narinig all about ministry, that is the ministries of the church. Marami pang avenue yan. Pero ito po kaya kung bakit ko po sila pinatayo, kita nyo po, lahat related saan babagsak. Saan sila lahat related? Ang ministry nila related saan? Sa tahanan. Kasi dito ipinopromote ng maigi na hindi dapat magkaiba ang pag-uugali. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, pinatayo ko sila sa mga merong nagbabalak pumasok sa ministry. Dapat gawin ninyo ng maayos yan. Maganda na pagpasok nyo pa lang sa ministry, maayos na ang isip ninyo. Tama si sir. Tama yung natutunan ko. Hindi ako pumarito para magpasikat. Hindi ako ganito. Dapat ang ministry ay may impact sa buhay ko. Kaya nga dapat makikita sa inyo yan. Lalo't higit sa unang institusyon na kung saan inilagay kayo ng Panginoon. And that is your family. Ministry has no dead end. Hindi mo pwedeng sukulin ang ministry. Hindi mo pwedeng sagarin ang ministry. Walang dead end yan ha. Hindi katulad nito kapag pumunta na ako dito sa side na to, hanggang dito na lang talaga ako kasi may dead end na eh. No, sa ministry walang dead end. Sasagasaan lahat ng ministry. Kaya nga, pinag-uusapan natin dito, impact in life, impact in your family, impact in your career, impact in the personality. You see, ministry has no dead end. Mga kapatid, hanggang dito na lang po tayo sa pagsasalita ko po na ito. Hanggang dito na lang yung lesson natin all about the impact of the ministry in the family. Bukas, next week, wala na to. Wala na kayong maririnig. Pero nawa, sa huling araw po na ito, sa huling araw ng conference natin na ito, itatak ninyo sa isip nyo na kapag meron akong ministry sa simbahan, maayos ako sa loob ng tahanan. I learned how to honor my parents biblically, and I learned also how to submit to them biblically. Maliwanag po, pinresenta ko po sa inyo ng merong salita ng Diyos. Kasi yan ang kailangan natin lahat, salita ng Diyos. That is honoring your parents biblically and submitting to them biblically. That is the impact of the ministry in the family. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, salamat po.
Sa oras po na ito na inyong pinagkaloob po sa amin, thank you, O God, for once again allowing me, O God, to speak to them sa pamagitan po ng inyong salita. Nawa, Panginoon, maitanim niyo po ito sa puso ng bawat team prep at ng bawat team focus, O Diyos, that we're not here to play games, O God. Hindi po kami naglilingkod sa inyo para i-fulfill ang mga kagustuhan po namin mangyari sa buhay po namin. Because, O Diyos, kami po ay naglilingkod po sa inyo para maipalabas po namin, Panginoon, ang gusto niyo pong mangyari sa buhay po namin. Kaya kayo po ang patuloy po na kumausap, mga kabataang nakaluhod po ngayon at gagawa ng commitment na siseryosohin nila ang kanilang ministry upang lumabas ang impact po nito sa buhay po nila. Salamat po sa inyong salita. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Mulit-muli, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa amin sa umaga po na ito. Salamat po, Panginoon, sa half day na punong-puno po, Panginoon, ng inyo pong salita. O, Panginoon, ang aming po mga narinig na mensahe ay hindi po ito mapasawalang kwenta, kundi, Panginoon, na ito po ay may apply po namin sa aming buhay. Kami po ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon, kung minsan niyo po kaming nasumpuhan na kami naglalaro sa inyo pong gawain. Kaya, Panginoon, salamat na meron pong gantong klaseng pangyayari sa aming pong buhay na kung saan ay muli po kaming makakagawa ng isang commitment na siseryosohin po namin ano naman po mga bagay na ibinigay niyo po sa amin, O Diyos. At ginagawa po namin para po sa inyo. Salamat po, Panginoon, dahil ipinakita niyo po na ang inyo pong gawain ay may relasyon sa aming pong pamilya, Panginoon. Salamat sa pag-i-straight niyo po ng aming maling nakasanayan, O Diyos. Kaya, Panginoon, kayo po ang patuloy na magtanim sa puso't isipan ng bawat kabataan po na ito ang mensahe na kanila napakinggan. It's not my word, it is your word, O God. So please, help them by any means na manatili po ito sa kanila pong buhay. Salamat po, O Diyos. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.